So this is the version 2 online seller business system for year 2024. So if you are an online seller, kung ang platform mo is Shopee, Lazada, TikTok, or any online selling platform, applicable sa ito. So explain ko sa inyo step by step paano siya gamitin. So first, explain ko muna kung ano yung mga features na meron siya. So, ito, nakikita nyo naman is merong dashboard. And then, meron ding product master. Dito nyo input lahat ng items na meron kayo. Purchase. And then, we also have inventory. Then, sa sales, dito rin ilalagay lahat ng sales nyo. And then, under accounts, dito nyo makikita yung sale nyo per account or username, and pwede nyo mabago dito kung ano na yung shipment status niya, kung either pick up na ba siya, ship, or delivered. Then ito yung mga sample na shipment status, may kita nyo rin yung total dyan. And then we also have customer invoice. So in case lang na need nyo to, pwede nyo rin siyang magamit, pwede nyo siyang ma-print out. And then we also have expenses, we also have profit and loss, and yung offset. So for the offset tab, ginagamit siya if nag-overstock kayo, dito nyo siya i-adjust, or may damage or loss yung item. So dito nyo siya i-adjust. Alright? So let's proceed to the first step. So, ang first step is need nyo maglagay ng items dito sa product master. So, lahat ng items na meron kayo, need nyo ilagay. So, naglagay lang ako dito ng sample. So, item name, then description. So, OUM, cost, kung magkano siya nakuha from supplier. So, cost per piece dapat ang ilalagay. And then, yung unit price, selling price nyo. So, ilalagay nyo lang siya dyan. And then, after that, pupunta kayo dito sa purchase. Dito sa purchase, maglalagay kayo ng stocks. And if may, ano na kayo, beginning stocks, pwede nyo rin siyang ilagay dito. So, try natin mag-input. So, ayan. So, double click nyo lang tong date. And then, may lalabas na calendar picker dito. So, let's say, kumuha kayo ng supplies for item 2. And then, as you notice, may mga naka-highlight na cells. So, may formula siya. So, hindi nyo na siya kailangan i-edit or manually ilagay yung data. So, lalabas siya dyan. Then, lalagay nyo dito kung ilan yung quantity. Let's say, ang kinuha nyo is 20. Then, magko-compute na dito yung total cost. Okay, so kung napapansin nyo, may drop down dito sa vendor and sa type of purchase. So, pwede nyo siyang mabago, pwede nyo siyang burahin or baguhin dito sa settings tab. So, since nasa purchase tayo, dito tayo punta sa purchase vendor and type of purchase. So, dito nyo siya babaguhin. So, try ko mag-add, dapat mag-reflect siya. Si vendor 4. So, add tayo ng installment dito. Spelling. Installment. Ayan. So, dapat lalabas siya sa drop down dito sa purchase. So, ayan. Yan na si vendor 4 and installment. Then, para sa notes nyo, pwede rin kayo maglagay kung kailan yung date of payment, kailan nyo siya nabayaran, or kailan yung due date nyo. So, pwede nyo siyang ilagay dito. And then, itong na-add nyo is dapat magre-reflect sa inventory. So, dito sa inventory na part, for view only lang siya. Wala kayong babaguhin, wala kayong i-edit. Automated na lahat to. So, dito sa item 2, ang receive niya is 30 items. So, let's check if tama. Para mas madali, pwede nyo siyang i-filter. Kung napapansin nyo, may 3 lines. So, dito sa item, i-filter natin siya. Click nyo lang yung 3 lines, then
click nyo yung clear, then check nyo yung item 2. Ayan. So, may ano na siya, previous na purchase nung March 8 ng 10 pieces. Then, nung March 12, yung in-input natin kanina na 20. So, tama siya, 20 pieces. So, para ibalik siya, click nyo lang to, tong icon na to, then select all. Ayan. Okay, so, ganun lang kadali paano mag-input ng purchase. Same with sales nyo, dapat magre-reflect siya dito sa sold. Okay, so yun na yung next na i-discuss ko.